So yan, dump truck naman ang ngayon ang ayusin natin. So nasa likod, nasa ilalim na ako ng dump truck. So ang sira ng dump truck is laging nalolobat yung battery, tsaka nag-i-spark ng malakas paglagay pa lang ng battery. So yan, trace na natin simula dun sa battery gamit yung clamp meter. So bali habang ini-spark natin yung wire, tinetrace natin yung wire na responsible kung saan papunta yung amp discharge nya. So yan, natagpuan natin simula doon, hindi ko na matuyo. Yun, nakita niyo ba yun? Yun, yung yan white na yan. Bale, nasa 30 ampere yung yung reading. So nahanap natin, papuntahin dun sa isang fuse box, tumagos. Tsaka yung pinaka last, papunta siya dito sa relay, na sa sobrang laki na relay na to. So nahanap natin siya dito. Tsaka ito yung in, tsaka ito naman yung out. Ito naman ay papunta na, nahanap natin na dito na naman natin nalaman. Itong wire na to, dito naman galing yung amp drain. So after dito, papunta naman siya dito. So papunta siya sa makina na tagpuan natin na papunta pala siya sa heater plug. So bali ang rason kung bakit nag short circuit yung dump truck na to ay dahil dito. Kasi dapat usually open to, walang contact. Since sira na yung relay na to, naka-close na siya lagi kahit hindi pa pumapasok yung signal. So bali parang pag kabit mo pa lang ng battery terminal, naka-on na agad yung heater. So ang gagawin natin ngayon, iaalisin na lang muna natin to. So try natin paandarin, since aandar naman ata tong truck na to, na kahit hindi na i-heater kasi hindi naman tayo nasa malamig na lugar. Pero pag testing natin mamaya na hindi aandar yung truck, kailangan natin pabilin ng relay na to. So yan, napakasimple lang pero napakahirap kasi ang sisikip ng wiring dito sa loob ng dump truck. So yan, video ko mamaya yung dump truck na to. Yan, so bali ito yung engine nitong dump truck. So dito ko natagpuan yung pinaka last kung saan kumakain ng current reading, yung ampere. Yan dyan, yung dyan sa tanginang yan. Papuntahin dito sa heater plug dito sa loob. Dito dumaan yung heater plug kasi yung common rail na ata to. Hindi pa siya common rail, kaso andito sa loob yung injector niya. So bali ang heater naka-embed dito sa loob. So yan, ito yung so bali ito yung dump truck. So yan, okay. Bali pag inano mo yan, hindi na siya nag-shorted. Yan, konti na lang, natural na yan. So yan, nakita nyo yung battery terminal nagsisilusaw-lusaw pag dinidikit tong battery terminal dati. So ito yung pinaka first step na ginawa natin. Papunta dyan sa positive na papuntang starter. Tinignan natin kung saan papunta yung current drain. Saka natagpuan ko dito yung una, dito naman yung sunod. Papunta dito yung papunta doon, kasi doon sa clamp meter nalalaman doon kung saan papunta yung kain ng kuryente. So hanggang sa napunta na doon sa box na yon, yung binidyo natin nung pinakauna. Tapos dumiretso dito, sinundan natin, papunta pala sa heater plug. So yan, i-try na natin kung mag-start siya. Yan, so yan, dito na tayo sa truck. So yan, i-try na natin kung mag-start na siya. Okay, buhay na yung system, yung sa clock. So start na natin. Yan, naka-neutral. So yan, isa pa. So meaning hindi na kailangan natin ng ipabili yung pyesa, kasi para lang naman yun sa heater. So very efficient naman yung makina na to, mga madaling pa-start. So bali sa mga malalamig lang na lugar, kailangan talaga yung heater plug na yan. So yan, since nakita nyo naman, start agad siya. Isa pa, yun. Yan, so yan, okay na tong truck na to. Ayan, thank you.